Nagsimula ang pelikula sa isang doktor na naghahanda para sa operasyon sa isang klinik, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi babae ang pasyente, ito ay isang lalaking nagngangalang Porter na lubhang nasaktan dahil 2 beses siyang binaril. Pagkaraan ng ilang oras, gumaling siya at nagpasya na bumalik sa kanyang bayan upang makapaghiganti. 5 months ago, may nagnakaw ng pera niya at muntik na siyang mamatay dahil pinagtaksilen siya ng kaibigan. Si Porter ay talagang matalino pagdating sa pagnanakaw, at natutunan niya kung paano mabuhay sa mga lansangan gamit ang kanyang mga kasanayan. Isang umaga, nagnakaw si Porter ng ilang dolyar mula sa isang lalaking walang tirahan para makabili siya ng almusal. Kinalaunan sa araw na iyon, sa gitna ng isang abalang kalye, nagnanakaw siya ng wallet sa isang mayaman. Mabilis niyang kinuha ang pera at itinapon ang wallet. Alam din ni Porter kung paano linlangin ang sistema ng bangko, nagagawa niyang kumuha ng pera sa bank account ng mayaman at ginagamit ang kanyang credit card para makabili ng mag-agarang damit at relo. Nang maglaon, ipinagpalit niya ang 3 mamahaling relo para sa mga armas sa isang pawn shop. Nagpatuloy ang eksena nang huminto si Porter sa isang restaurant pagkatapos ng mahabang araw ng pamimili, ngunit hindi nagtagal ay nalaman ng taong ninakawan ni Porter na wala na ang kanyang wallet at hindi na gumagana ang kanyang credit card. Nang gabing iyon, naghihintay siya sa labas ng isang bahay. Mukhang wala sa katinoan ang nakatira doon dahil gumagamit ito ng iligal na droga. Sinamantala ito ni Porter dahil nakalimutan ng babae na isarado ang pinto para madali siyang makapasok. Mukhang may hinahanap si Porter sa bahay. Nakapagtataka, ang babaeng nakatira doon, na nagngangalang Lynn, ay tila nakilala siya at naisip na siya ay patay na. Si Lynn ay nalulong sa droga sa nakalipas na ilang buwan, at may isang kahon ng droga sa tabi mismo ng kanyang kama. Sa oras na iyon, sinubukan ni Porter na tulungan si Lynn sa pamamagitan ng pagkuha sa mga droga at pagkulong sa kanya sa isang silid, ngunit si Lynn ay nagtago ng higit pang mga droga sa ilalim ng kanyang sapatos. Kinaumagahan, nalaman ni Porter na naghihingalo siya dahil sa sobrang pag-inom ng droga. Ilang sandali pa, humiga si Porter sa tabi ni Lynn, inaalala ang nangyari 5 buwan na ang nakakaraan. Si Lynn pala ang kanyang asawa, at isang gabi habang sila ay nagbakbakan, si Porter ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang partner na si Val tungkol sa isang bagong target ng pagnanakaw. Kinabukasan ay nagkita sila sa gilid ng kalsada, at sinabi ni Val kay Porter na tuwing Huwebes at Biyernes, ang mga pinuno ng mafia sa Chinatown ay nag-uutos sa kanilang mga tauhan na maghatid ng pera na nagkakahalaga ng $500,000 sa isang lugar. Palagi silang gumagamit ng parehong ruta, kaya ito na ang paraan para sila ay yayaman, at plano ni Val na gamitin ang kanyang bahagi upang makapasok sa negosyong nagbebenta ng droga. Lumipat ang eksena sa isang linggo mamaya kung saan sinusubukan ni Porter at Val na pigilan ang sasakyan ng paghahatid ng pera ng mafia sa isang eskinita. Sa sandaling iyon, napansin ni Porter na ang mga taong naghahatid ng pera ay hindi kailanman nagsuot ng seatbelt. Plano niyang gamitin ito sa kanilang kalamangan sa panahon ng pagnanakaw. Pagkatapos ng malakas na pagbangga, lahat ng mga target ay nasaktan ng husto. Mabilis na gumamit ng chain cutter si Porter upang kunin ang maletang puno ng pera mula sa mga kamay ng kanilang kalaban. Maya-maya, dumating si Lynn na may dalang sasakyan para tulungan siyang makatakas. Ngunit pagkatapos ay isang problema ang dumating. Nang bilangin nila ang pera, ito ay mas maliit kaysa sa inaakala nila, ito ay $130,000 lamang. Talagang nabalisa si Val dahil ang ibig sabihin dito ay $70,000 lang ang makukuha niya, na hindi sapat para sumali sa drug ring. Sinubukan siyang pakalmayin ni Porter, ipinaalala sa kanya na dapat silang magpasalamat na naging matagumpay ang plano. Nang mapansin na nawawala na si Val sa kontrol, mabilis na sinabi ni Porter kay Lynn na maghanda na para umalis. Ngunit biglang, si Porter ay ipinagkanulo ng kanyang sariling asawa. Lumalabas na may sama ng loob si Lynn sa kanya dahil palihim siyang niloko nito. Hindi lang iyon ang dahilan kung bakit niya siya pinagkanulo, nagsimula na ring gumamit ng droga si Lynn, at nangako si Val na bibigyan siya ng droga ng libre kapag naging dealer na siya ng droga. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan. Nang umagang iyon, isang tagahatid ng droga ang kumatok sa pintuan ng apartment ni Porter. Si Porter, na nagagalit pa rin tungkol sa pagkalulong ni Lynn sa droga, ay inilabas ang kanyang galit sa delivery boy, na sinisisi siya sa pagkalulong ni Lynn sa droga. Nagbanta pa siyang papatayin ang delivery boy kapag hindi niya sasabihin kung nasaan si Val.
Nang hindi nag-aksaya ng oras, nagtungo si Porter sa punong tanggapan ng isang drug boss na nagngangalang Arthur Stemmen. Pagdating niya, sinubukang itago ng isa sa mga tauhan ni Arthur kung nasaan si Arthur, na ikinagalit ni Porter. Nasaktan ng husto ang lalaki at kinailangan niyang sabihin kay Arthur ang nangyari. Noong panahong iyon, abala si Arthur sa pagsusugal kasama ang dalawang tiwaling pulis. Nang pumasok si Porter, muntik nang mabaril si Porter dahil sa pag-abala, ngunit mabilis siyang naghagis ng droga sa mesa na inihatid ng delivery boy kanina. Ngayon ang mga pulis ay naghihinala kay Arthur, iniisip na hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho bilang isang nagbebenta ng droga ng maayos, at si Arthur, na napansin ng hinala ng mga pulis, ay dinala si Porter sa labas upang makipag-usap. Paliwanag niya, business partner lang sila ni Val. Si Arthur ay tumatanggap ng supply ng mga gamot mula kay Val isang beses sa isang buwan, na pagkatapos ay ipinamamahagi niya. Hindi alam ni Arthur kung saan nakatira si Val, ngunit sigurado siyang nasa lungsod pa rin si Val dahil nasangkot na siya ngayon sa pinakamakapangyarihang drug lord sa New York City. Napagtanto na walang saysay ang pagpatay kay Arthur, hiniling ni Porter sa kanya na maghatid ng mensahe ng paghihiganti kay Val. Ngayon, kasalukuyang tumutuloy si Val sa isang hotel na binabantayan ng mafia. Nang hapon na iyon, bumisita sa kwarto niya ang kanyang kasintahang si Pearl para makipag-usap. Pareho silang may kakaibang interes sa pakikipagbakbakan sa kama. Kinabukasan, hindi binanggit ni Val ang pangalan ni Porter kapag pinag-uusapan na may naghahanap sa kanya, ngunit nang lumabas ang pangalan ni Porter, nagpanik si Val. Akala niya ay namatay na si Porter 5 buwan na ang nakakaraan. Alam ni Val na si Porter ay hindi basta-basta na magnanakaw, at kahit na nasa ilalim siya ngayon ng proteksyon ng pinakamakapangyarihang mafia sa lungsod, hindi iyon nangangahulugan na hindi siya mapatay ni Porter. Habang naghihintay ng balita mula kay Arthur, nagpa siya si Porter na hanapin ang kanyang nakaraang kasintahan, si Rosie. Si Rosie ay isang high-class na patutot ngunit hindi na siya nagpaparamdam sa mga nakaraang buwan. Gayunpaman, sa kalaunan ay natagpuan siya ni Porter sa pamamagitan ng isang manggagawa sa hotel na karaniwang tumutulong sa mga bisita na umarkila sa kanyang mga serbisyo. Masayang-masaya si Rosie na makita si Porter dahil mahal nila ang isa't isa noon, ngunit naging komplikado ang kanilang relasyon. Inakala ni Rosie na patay na si Porter at pinangalanan pa niya ang kanyang aso na Porter. Bumisita si Porter kay Rosie para malaman kung nasaan si Val. Tiyak na alam ni Rosie dahil madalas siyang nagsilbi sa mga matataas na miyembro ng mafia sa lungsod. Naging emosyonal si Rosie nang marinig ang pangalan ni Val dahil nasaktan siya nito noon. Nakilala niya si Val dahil sa pambubugbog sa mga babaeng katulad niya. Matapos mangako si Porter na papatayin si Val, ibinigay ni Rosie sa kanya ang address kung saan doon tumutuloy si Val. Lumipat ang eksena at ipinakita si Porter na palihim na nakapasok sa silid ni Val. Ang mga mafia na nagbabantay sa gusali ay walang laban kay Porter, ngunit hindi niya agad pinatay si Val. Sa halip, tinanong niya si Val kung nasaan ang pera. Sinabi sa kanya ni Val na ang lahat ng pera ay ibinigay niya sa boss ng mafia at ang pinakamakapangyarihang nagbebenta ng droga sa New York City, isang lalaking nagngangalang Carter. Binigyan niya si Porter hanggang kinabukasan para mabayaran ang kanyang utang, kung hindi man ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kinabukasan, pumunta si Val kay Carter upang humingi ng tulong para labanan si Porter, ngunit sa halip na tulungan, kinwestiyon ni Carter ang mga kakayahan ni Val at sinabihan siyang patunayan ang kanyang sarili kung gusto niyang manatili sa mafia. Na-curious si Carter kung sino si Porter dahil parang takot na takot si Val sa kanya. Palihim, ipinadala ni Carter ang kanyang mga tauhan upang patayin si Porter kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Samantala, si Val, na hindi nakahingi ng tulong kay Carter, ay humingi ng tulong kay Pearl, na miyembro ng Triad. Pagkaraan ng hapon na iyon, pumunta si Porter sa lugar ng pagpupulong, ngunit sa daan, bigla siyang inatake ng mga miyembro ng Triad na nagtakda ng bitag para sa kanya. Noong panahong iyon, mas marami ang kalaban at wala na siyang magawa, ngunit biglang may lumitaw na 2 tiwaling pulis at tinatakot ang mga miyembro ng Triad. Lumalabas na ang 2 tiwaling pulis na ito ay sumusunod kay Porter mula noong nakaraang araw. Nalaman nila ang tungkol sa kanyang nakaraan at ang kanyang pagnanais na mabawi ang $70,000. Nag-alok ang mga pulis na tulungan si Porter kung ililipat niya ang pera sa kanila, ngunit kung tumanggi si Porter, nagbanta silang arestuhin siya dahil sa di umano'y pagpatay sa kanyang dating asawa, na natagpo ang patay sa kanyang apartment noong nakaraang araw.
Hindi nagtagal, bumalik si Porter sa apartment ni Rosie upang gamutin ang kanyang mga sugat, ngunit hindi niya alam na sinusundan siya ni Val. Habang ginagamot ni Rosie ang mga sugat ni Porter, napag-usapan nila kung bakit sila naghiwalay kahit na sila ay naging malapit sa isa't isa. Si Rosie ay nagtatrabaho pa rin sa iba pang mga kliyente, na nagparamdam kay Porter na hindi niya maipagpatuloy ang kanilang relasyon. Sinubukan ni Rosie na kumbinsihin si Porter na bumalik sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil nakatuon siya sa paghihiganti. Matapos umalis si Porter, si Val ay nagpakita sa pintuan ni Rosie, pinagbantaan siya, at si Rosie, kahit na hindi siya lumaban, ay nagpanggap na si Porter ay nakahiga sa ilalim ng isang kumot, ngunit ito ay talagang ang kanyang bantay na aso. Kahit na sa tulong ng aso, hindi nagawang talunin ni Rosie si Val at nauwi na naman sa pambubugbog tulad ng dati. Sa kabutihang palad, dumating si Porter sa tamang oras upang iligtas siya. Dahil wala kay Val ang pera na hinahanap ni Porter, pinilit siya ni Porter na nakawin ito sa kanyang boss. Pagkatapos ay hiniling ni Porter kay Val na sabihin sa kanya kung saan ang base ni Carter. Inisip ni Val na baliw si Porter sa pagtataya ng kanyang buhay ng higit sa $70,000, lalo na laban sa pinakamapanganib na mafia sa lungsod. Napagtanto ni Porter na ang kanyang dating kasosyo ay hindi natatakot na mamatay kaya pinatay niya ito. Dahil isang pagpatay ang naganap sa apartment ni Rosie, kaya hindi na sila maaaring manatili doon. Inimbitahan ni Porter si Rosie na lumipat sa kanyang lihim na apartment, ngunit pagdating nila doon, nagring ang telepono, nakakaiba dahil walang nakakaalam ng numero. Nang suriin nila, nakakita sila ng bomba sa ilalim ng kama na konektado sa linya ng telepono bilang trigger. Matapos tumingin sa bintana, napagtanto ni Porter na ang bomba ay itinayo ng isa sa mga tauhan ni Carter. Samantala, nalilito ang mga tauhan ni Carter kung bakit hindi pa sinasagot ni Porter ang telepono. Hindi nagaksaya ng oras, mabilis na nagplano si Porter ng counter-attack sa pamamagitan ng pagputol ng linya ng gasolina sa kanilang sasakyan. Nang sinubukan nilang tawagan muli ang apartment ni Porter, handa na si Porter na maghihiganti. Nang wala na ang mga tauhan ni Carter, nagpasya si Porter na pumasok sa base ni Carter upang direktang harapin siya. Bago pumasok sa loob, plano ni Porter na itago ang kanyang baril sa isang kahon ng pahayagan. Biglang sumulpat ang dalawang tiwaling pulis, at sa pagkakataong ito ay dinala nila si Arthur. Naiinip na sila dahil hindi nila natanggap ang perang ipinangako ni Porter. Sinabihan sila ni Porter na maging mapagpasensya at nagpasya na iwanan ang kanyang baril sa mga pulis. Pagpasok ni Porter sa headquarters ni Carter, mabilis niyang ipinaliwanag na siya ang nagpabagsak sa mga tauhan ni Carter kanina dahil matigas siya para gawin iyon. Pinapapasok nila siya, ngunit nang makapasok na siya sa loob, naglunsad ng pag-atake si Porter, pinatumba ang dalawang bantay ni Carter at kinuha ang kanilang mga armas. Hiniling ni Porter na ibalik ang kanyang $70,000 ngunit tumanggi si Carter, na ipinaliwanag na hindi siya ang tunay na pinuno ng mafia. Inihayag ni Carter na mayroon pa siyang boss na nagngangalang Bronson. Sa telepono, binilhan ni Bronson ang kanyang anak ng Ferrari para sa kanyang kaarawan. Habang wala ang kanyang anak, si Bronson ay nakipag-usap kay Porter, na humiling ng kanyang pera at nagbanta na papatayin si Carter kung ang pera ay hindi binayaran kaagad. Inakala ng lahat na nagbibiro si Porter dahil walang sino man ang karaniwang nangangahas na hominin ang boss ng mafia sa maliit na halaga ng pera, ngunit pagkatapos na mapatay si Carter, napagtanto ni Bronson na totoo ang banta ni Porter. Umalis si Porter sa gusali para kunin ang armas na itinago niya sa mga pulis. Hindi direktang nahawakan ni Porter ang baril kaya wala ang kanyang fingerprints dito. Nang maglaon, natagpuan ang armas malapit sa katawan ni Val, kasama ang isang police badge na ninakaw noong nakaraang araw. Pagkatapos ay pinuntahan ni Porter si Rosie sa isang restaurant at sinabi sa kanya na hindi sila mabubuhay ng payapa maliban kung maalis nila ang lahat ng kanilang mga kaaway. Sa oras na iyon, hindi ito kayang gawin ni Porter ng mag-isa, kaya kailangan siyang tulungan ni Rosie. Nang gabing iyon, nagbihis si Rosie at sumakay sa isang limousine kung saan si Porter ang gumaganap bilang driver. Plano nilang kidnapin ang anak ng boss ng mafia. Habang nasa telepono, narinig ni Porter na nanunood ng boxing match ang anak ni Bronson na si Johnny. Binayaran ni Porter ang LED screen operator para magpakita ng birthday message na nakatulong sa kanya na mahanap si Johnny. Habang papaalis si Johnny sa event, nilapitan siya ni Rosie na nagpapanggap na birthday gift ng kanyang ama,
at pumayag naman si Johnny, na inaakit ni Rosie, na sumakay sa kotse. Sa daan, kinumbinsi ni Rosie si Johnny na maglagay ng posas, at doon nalaman ni Johnny na siya ay kinidnap. Kinabukasan, umuwi si Fairfax, ang treasurer ng mafia. Pagpasok niya, nakita niyang patay na ang isa sa kanyang mga bantay, pinatay ni Porter, na nandoon upang kunin ang kanyang pera. Kahit may 2 bodyguard si Fairfax ay wala siyang magawa dahil sa presensya ni Porter. Pagkatapos ay tinawagan ni Fairfax si Bronson upang ihatid ang mga kahilingan ni Porter. Sumang-ayon si Bronson na ibigay ang pera ngunit nangakong hahabulin si Porter kahit saan man siya magpunta. Ngunit pagkatapos ay tumugon si Porter sa isang katulad na banta, nagbabala na kung susubukan ni Bronson ang anumang bagay, ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib. Nagtataka si Fairfax tungkol kay Porter, nagtataka kung bakit hinahamon ni Porter ang isang mapanganib na boss ng mafia dahil lamang sa napakaliit na halaga ng pera. Samantala, naghihintay ang 2 tiwaling pulis sa labas ng bahay ni Fairfax sa paglabas ni Porter. Gayunpaman, bago sila gumawa ng anuman, ang mga miyembro ng Internal Affairs Division ng pulisya ay nagpakita at inaresto sila. Iniugnay ang mga pulis sa pagpatay kay Val dahil nakita ang kanilang mga fingerprints sa baril at badge sa pinangyarihan ng krimen. Kasabay nito, sinundan ni Arthur at ng kanyang mga tauhan si Porter sa isang taxi, na naghahanap ng paghihiganti. Ngunit hindi sinasadyang pumasok si Porter sa kanilang bitag. Sa oras na iyon, nais ni Arthur na makuha si Porter at dalhin siya kay Bronson, umaasa na makakuha ng isang posisyon sa pamilya ng mafia. Sa kasamaang palad para kay Arthur, nakuha ni Porter ang kanyang sandata, at nagbago ang mga bagay nang bigla silang inatake ng Triad. Matagumpay na napatay ni Porter ang lahat ng miyembro ng Triad at si Arthur. Nang matapos ang lahat, si Porter ay tinutukan ni Pearl ng baril, ngunit naubusan na siya ng bala. Sa kasamaang palad, hindi pa natapos ang problema. Nagpakita ang mga tauhan ni Fairfax para maghihiganti at sinimulan nilang pahirapan si Porter para ipakita sa kanya kung nasaan ang anak ni Bronson. Kahit na pagkatapos na pahirapan, tumanggi si Porter na magsalita. Di nagtagal, dumating si Bronson na may dalang $130,000 na cash bilang ransom, ngunit dahil nahuli nila si Porter, ang impormasyon tungkol sa lokasyon ni Johnny ay ipapalit sa buhay ni Porter. Inutusan ni Bronson ang kanyang mga tauhan na durugin isa-isa ang mga daliri ng paa ni Porter. Matapos durugin ang 3 daliri sa kanyang paa, sa wakas ay isiniwalat ni Porter na si Johnny ay nakakulong sa isang apartment. Ngayon si Rosie ang namamahala sa pagbantay kay Johnny, kaya tumungo si Bronson sa apartment, dinala si Porter at inilagay siya sa trunk ng sasakyan para mas pahirapan siya kung mali ang impormasyon na ibinigay niya. Gayunpaman, pinlano ni Porter ang lahat. Nang umakyat si Bronson sa apartment, nagawa ni Porter na makatakas mula sa trunk. Tinawagan niya ang numero ng telepono ng kanyang apartment, na nagbabalak na pasabugin ang bomba na inilagay ng mga tauhan ni Carter sa ilalim ng kama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ibang apartment talaga nakakulong si Johnny. Nang pumutok ang bomba, agad na namatay si Bronson at lahat ng kanyang mga tauhan. Dahil dito, kumpleto na ang paghihiganti ni Porter. Sa huli, sinundo ni Porter si Rosie, at nagplano silang lumipat sa Canada. Ang $130,000 na dinala ni Bronson ay ligtas na inilagay sa kotse, sapat na para magsimula sila ng bagong buhay sa isang bagong lugar. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.